Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, nakita ko lang dun sa breaking news sa post. Pati pala si si Erwin Tulfo, tsaka si Tito Soto nakatanggap ng baleta. Di na alam ko sino yung paniniwalaan no? Lahat na lang sila may kasalanan. Kaya next election, mga kababayan ko, wag na tayong bumoto ng ng may pangalan. Iba naman yung bago. Kasi mamaya, kabilang partido yung iboboto nyo, gaganti yan sa kabila. Tapos pag yun ang binoto nyo, gaganti na naman sa kabila. Hindi na matatapos yung gulo na yan. Maniwala kayo. 'Di ba? Ngayon, ah, dahil nasa posisyon yung isa, yun ang gagawin. Titirahin yung mga kalaban. Pag ang nahalal naman yung kabila, titirahin na naman yung... Wala eh, ganun ang nangyari eh. 'Di ba? Eh kayo, bahala kayo, no? Ayoko namang kontrolin yung pagboto nyo dahil kalayaan nyo yan bilang citizen ng Pilipinas. Pero ako next election, mga hindi kilala ang iboboto ko. Yung bago sa pandinig ko. Wala eh, need ko sumugol eh. Kesa yung mga luma na naman na... Anyway, so continuation ito no nung kanina na content ko. Dudugsungan ko lang. Yung police na nakipag-flip top kay Sir Ralph Kalinisan. Ito nag-explain siya no. Tingnan nga natin yung wala pala. Wait lang ha. So ito, nag-explain si Kuya. Play natin. Tsaka tingnan natin, marami nag-send sa akin, nag-resurface yung video, yung kung paano niya inaresto yung matanda, kung ano yung pinagmulan. Pero ito muna panoorin natin. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Attorney Ralph Kalinisan. Ako po ay buong kababaang loob na humihingi ng pasensya sa aking nagawang statement sa press briefing nyo kahapon. Alam ko po na hindi niyo inasahan ang aking mga sinabi sa harap ng media. Batid ko po na nasampal ko ang inyong ego at posisyon bilang isang commissioner ng NAPOLCOM. Ang pangyari po ay bunga ng bugso ng aking damdamin dahil sa viral post laban sa akin. Wait lang. Ano ba ina-expect mo? Ia-atras yung complaint sa'yo pag nag-sorry ka. Sometimes akala natin ang paghihingi ng tawad parang eraser eh, no? Yung halimbawa may nagawa kang pagkakamali, tapos nag-sorry ka. Parang burado na yung burado na yung pagkakamali mo. Kahit kailan hindi nabubura yung pagkakamali kasi, 'di ba? Or yung mga nagawa mo na ng sorry. For example, no, ikaw na nanonood ka sa akin, sinuntok kita sa muka. Nagkaroon ka ng black eye. Tapos, ay, sorry. Hindi naman pagka nag-sorry ako sa'yo, yung black eye mo babalik eh. Nandun pa rin yun. Ang kahalagahan lang kasi ng paghingi ng tawad, inadmit mo na nagkamali ka, at pwede ka na uling bigyan ng second chance after mong pagbayaran yung ginawa mo. Pero yung problema andun pa rin eh. Kung ine-expect mo na ia-atras yung mga asunto sa'yo, kailangan mo pa rin pagbayaran kasi may pagkakamali ka nagawa. Pinasakit mo lang talaga yung ulo mo. Hindi ko po intensyon na kayo ay ipahiya sa harap ng media.
De, intention mo yon. Sinagot-sagot mo eh. Kundi gusto ko lamang po ipabatid sa inyo ang aking hinaing sa kung paano mo itrato ang mga pulis na may mga issue at problemang kinakaharap. Hindi, sa akin, hindi sa kinakampihan ko si Sir Ralph Kalinisan. Diba? Ang sa akin, yung ginagawa niya kasi, parang pagpapakita kasi iyon na hindi dapat kayo konsintihin. Diba? Hindi dapat kayo, kasi ganito kasi yan eh. Paano yung mga taong na viral na pinapahiya nyo din dahil sa power nyo? Kailangan maipakita din kasi sa tao na may katapat kasi yung mga ganong uri ng pulis. Kasi kung gagawing closed door yan, yung siniba ka na sa pwesto, yung ano. Kasi ang bagal kasi ng hustisya dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Parang I don't know, maraming kumi-question doon sa dapat bigyan ng due process, hindi dapat ipahiya, hindi dapat parang nangyari kay FLN, 'di ba? Ang dami din nagalit kay Sir Ralph Kalinisan. Well, ibang-iba naman yung case noon do sa case neto. Ang nakikita ko naman kay Sir Ralph Kalinisan, consistent siya. 'Di ba? Ang bagal kasi ng hustisya dito sa atin na syempre kakasuhan ka pa, may ka pa, kahit pa paano man lang na maiharap ka. For me, kung akong tatanong ngayon, justice na yon para doon sa pinahiya mo din. 'Di ba? Well, debatable yan eh kung paano. Ako, para sa akin, okay lang yun. Kung nire-respect ko naman yun kung para sa iba, hindi maganda. O nga naman. 'Di ba? Kaya lang, ano yun? Kung ikaw ang namamahiya nung nasa posisyon ka, pwede. Tapos pagka ikaw na yung napapahiya, umiiyak ka ng due process ng dapat hindi ganon. Come on. 'Di ba man? Nung kinaladkad mo yung matanda, okay lang sa'yo. Na napag-usapan namin dalawa ni Earvlog na traffic violation lang pala yun, hindi naman siya Tsaka, tinan mo ha, may nagpasa sa akin ng video eh. Na ang iniisip ko nung muntik ka ng sagasaan, ganito nasa isip ko, muntik ka ng sagasaan tapos tinakbuhan ka. Pero ito pala yung nangyari nun, men. Ano ba yun? Ito, finorward sa akin ni Ma'am Sachi Dasi. Tapos yung, ito yun, yung nangyari. Tapos, ang dami nag-forward sa akin. Si Sir David Paul Baluyot pa ito. Nung unang video ko nga, medyo umaano pa ako sa iyo eh. Kumakampi pa ako sa iyo eh. Pero, nung na-explain sa akin na simpleng, lang pala, traffic violation ito, hindi ito pang aresto eh. Tamo ha? Yan na yun, yung muntik kang sagasaan. Nakikita rin ang mabilis na pagsikip ng daloy ng trapiko at abalang hatid sa mga motorista. Makita na inaayos daw ng pulis yung Hindi na ka naman nabanggamin eh. Hindi ka naman nabangga eh. Kahit nga itong nakapula, ganun din eh. Ito ba yung tinutukoy mo na na muntik, yan na ba yon? Kahit nga yung nakapula, ganun din ang nangyari, muntik na rin siya nabangga. May control naman eh.
Hindi ka naman niragasa eh. Di ba, men? Sino ba yung ano, yung kay Ma'am Sachi Dasi? Ito yun, no? Mas malinaw. Sabi gano'n dito, paano humantong? Ayun na yun, no? Yan na yun? Ano ba yun? Nabigla ka rin lang eh. Ano ba yung sinabi ng mga nasa comment section dito? Sus, nagulat lang siya ang maximum tolerance closely to lubos na pagtitimpi. Hindi naman tinamaan. Ano yun? Kahit nga sa Divisoria nangyayari yan eh. Yung mga ganyan. Hindi siya ano, hindi siya yung iniisip ko. Kasi iniisip ko, rumaragasa siya, no? Tapos nakaiwas ka, muntik ka na mabanggit, din dire-diretso siya. Hinabol mo. Then, yun ang nasa isip ko eh. Tapos ito lang pala. Come on. I don't know no kung ano yung tingin nyo dito. Pero magpatuloy natin. Ako po ay kasama sa advokasya na ipatupad ang agarang disciplinary action laban sa mga pulis na inaakusahan ng paglabag sa anumang pulisiya at anumang batas sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa ako sumasang-ayon sa paraan ng iyong pagdidisiplina sa aming Binawi na naman eh, no? hanay. Batid ko po ang inyong adhikain na linisin ang aming hanay. Hindi kasi ganito, sir, no? Hindi namang, doon sa Tulfo, kasi sometimes, pinapagalitan si Tulfo or marami nagagalit kay Tulfo kasi ginagawa ni Tulfo yan. Si Tulfo kasi ay hindi naman, yung pagtutulfo niya, quote-unquote, yung pagtutulfo niya, ay hindi naman siya taong gobyerno nun kasi. Ang tinutukoy ko yung sa wanted sa radyo ha. Kasi wala namang ano dun eh, wala namang, kung ako ang tatanungin mo, wala namang patutukuhan dun unless talagang tutukan nila yung kaso, yung mga high profile. Pero may mga naririnig ako na hanggang pahiya lang ang ginagawa eh. Yung sa'yo kasi, ang kumakastigo sa'yo, napulkom, na trabaho nila. Di ba? Maybe may mag-question doon sa procedure na pinapahiya o ano, pero ano mo yun eh. Yun yung price na kailangan mong pagbayaran eh. At si Sir Ralph Kalinisan kasi, gusto niya i-show sa mga tao na kailangan talagang sa tao siya mag-report dahil nasa public service siya na hindi dapat sinasanto mga katulad nyo. 'Di ba? Katulad ni Senator Jinggoy, pinapakita talaga na pinusasan siya tsaka hindi para ipahiya siya, para ipakita talaga sa tao na walang sinasanto yung mga taga-gobyerno sa mga hanay nila na taga-gobyerno din na katulad nyo. Well, yun ang pananaw ko, ano. Pwede nyo kong i-debate doon na syempre nga naman may human rights to. Pero sa akin, okay yun. Bilang isa ako sa pinaglilingkuran ni Sir Ralph Kalinisan, isa ako sa publiko, okay sa akin yun. 'Di ba? Now, kung naaawa kayo dito dahil hindi maganda yung trato niya, di karapatan nyo din naman yun dahil kasama kayo doon sa publiko. Ang sinasabi ko lang dito, yung sa akin lang. 'Di ba? Katulad nung kay Tito Norms, no, nung pinahiya si Tito Norms, yung sa akin, okay yun. 'Di ba? Pero doon sa iba na sinabing overkill daw, hindi ko rin naman makakontra yun. Kasi, gumawa na lang kayo ng sarili nyong vlog. Na dinidepensahan nyo naman na, na hindi okay para sa inyo. Pero i-make sure nyo na alam nyo yung buong detalye. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy natin sinasabi niya. Pero hindi ko po matatanggap
ang tinatawag nating trial by publicity. Na inyong ginagawa. Bilang isang pulis, sa akin pong pagkakaalam, wala pong pulisiya ang NAPOLCOM na kailangan mo munang iharap sa media o paratangan. Ang tanong, meron bang polisiya din na nagbabawal? Kasi ganun ang napapansin ko, no? Wala kang, wala kang polisiya na ihaharap. May polisiya din ba na pinagbabawal? Same lang. Nakalagay sa, may nababasa ka ba sa NAPOLCOM na bawal huminga ang pulis? Wala. Pero ginagawa nyo. 'Di ba? Ang tinatawag, yun kasi tinatawag na creative freedom. 'Di ba? Kung hindi naman nakasulat na bawal, kasi meron mga nakasulat na bawal eh. 'Di ba? Yun, hindi naman nakalagay sa polisiya na NAPOLCOM na na bawal kayong huminga. O may tungkol sa paghinga nyo, ba't kayo humihinga? Anong klase mentality? Di ba, men? Siguro, kakampi ako sa'yo kung may nakalagay na sa policy na bawal iharap yung pero kung wala din naman nakalagay, anong pinaglalaban mo, men? Na kung anong mga issue ang mga pulis na katulad ko naharap sa investigasyon. Ang paghaharap sa media upang ipahiya sa publiko ang isang pulis. Ito sana maintindihan din natin yung purpose eh. No? I know, feeling mo na pahiya ka. Kasi yun ang iniisip mo eh. Pero depende kasi yun dun sa goal nung nagpe-presenta sa'yo. Kung ang goal na nagpe-presenta sa'yo para ipakita sa mga tao na wala silang sinasanto, yun yung main purpose nila. Yung pagkapahiya mo, na lang yun? Side effect na lang. Hindi naman yun yung main goal eh. Kasi kung halimbawa ganito kung balak na ipahiya ka lang, hindi ka nakakasuhan, papahiya ka lang dun. Yun lang yung sole purpose ng pagharap nila sa'yo. Pero kung andon para sagutin yung mga katanungan ng publiko at saka sabihin ko ano yung mga isasampa sa'yo, 'di ba? Ano yun? Yun yung isa yun sa purpose. Pero kung ang goal lang talaga, katulad ng sinasabi na ipahiya ka, wala lang. Sasabihin lang doon na tanga-tanga ka, na hindi mo alam yung trabaho mo. Siguro gano'n. Tapos after nun, okay na. Di ba? Pero hindi eh. In-identify naman dun yung Actually nga, nung ikaw nga may balak gumawa niyan eh. Nung binigyan ka ng chance magsalita, sinabi mo yung mga past records nung nung naka-encounter mong matanda eh. Tapos binalikan ka rin na ang dami mo rin palang record na gano'n. Di ba? Ipaglabag sa saligang batas at hindi ka tanggap-tanggap sa umiiral na prinsipyo ng due process. Anong doon? Bilang paggalang. Well, pwede niya namang anuhin yan eh. Katulad ni Tito Norms, di ba? Pwede niya namang isampa yan eh. Sa ombudsman. Di ba? Right niya yun. Kung halimbawa, yun ang tingin niya at sasampa siya, right niya yun. Sa inyong posisyon at kapangyarihan. Ang pangit lang dito, nag-sorry siya. Tapos, paninindigan niya pala yung decision niya. Isinumiti ko ang aking sarili sa iyong opisina. Sa kabila ng pagmumura mo sa akin sa punto pa lamang ng aking pagdating sa iyong opisina. Tinanggap ko ang lahat ng iyon bilang respeto. Late ka nga daw dumating eh.
alauna ka pinatawag tapos alas 3 ka na dumating. 'Di ba? Yung pagmumura kasi, no? I do agree na sometimes mali. Pero kasi yung ganun kasi part ng trabaho kasi 'yun, lalo na pagka frustrated na yung boss mo, 'di ba? Kasi hindi naman sa lahat ng oras ano kailangan maging mabait ka pagdating sa trabaho eh. Now, inuulit ko na kung feeling mo nagkamali doon sa pagmumura sa'yo, pwede ka mag-file ng case. 'Di ba? Pero kasi yung pagmumura na yon, lalo na pagka passionate ka doon sa trabaho, nangyayari yun. Kahit ako nung nagtatrabaho ako dati, doon sa dati kong pinapasukan, lalo na yung mga operations manager namin, pag hindi nagmumura talaga. Minsan nga insulto pa na mga pananalita na, may utak ka ba? Checkin mo nga yung paa mo, baka naaapakan mo na yung utak mo. Mga ganun yung pananalita ng mga, I'm not saying na ano yun ha, na tama yun, di ba? Pero kasi sometimes no, naiintindihan ko kasi yun kasi ah passionate lang do sa trabaho. Kasi sa totoo lang, yung pagmumura na yan, hindi ko sinasabing tama. Kasi, pero common na yun eh. Ano lahat yun? Ididemanda natin lahat yun. Di ba? Pwede naman. Kaya lang, kung ganun ang gagawin natin lagi, hindi tayo uusad. Kasi pagiging balat sibuyas yun eh. Natural lang na magalit sa yung boss mo at makapagsalita na hindi maganda kasi feeling niya may ginawa kang mali. 'Di ba? Ang nakikita kong problema dito, hindi mo ina-address yung mismong pagkakamali mo. Ang pinagtutuunan mo ng pansin kung paano ka na-violate. Ano ba ang inano mo? Aggressive, excessive force yung ginamit mo. Yun ang issue. 'Di ba? Pero ang binabanata mo, pinahiya ka, ah, pinagmumura ka. Na kung tutuusin naman, kahit sino maging boss mo, ganun din ang gagawin. Di ba? Ewan. Sa'yo at sa buong kapulisan. Kung ako man ay nagkamali, may mga nalabag na batas at pulisiya ng PNP, ako po ay buong pusong isusumite ang aking sarili sa tamang forum at disciplinary body, pero hindi sa mapanghusgang pagpaparatang at paghaharap sa social media o mainstream media man, sapagkat hindi umiiral ang mga panuntunan sa tamang proseso ng investigasyon o pag-aakusa sa isang akusado. Ironic yung tamang proseso ng investigasyon, pero doon sa senior citizen, di mo ginawa. Di ba? Kasi ako, kung akong tatanungin nyo, no, karapatan niya magreklamo. Pero kasi, kailangan ipakita din kasi sa totoo lang, sir, kaya naiintindihan ko kung bakit ginagawa ni Sir Ralph Kalinisan yan. Different doon sa mga nakaraang NAPOLCOM officials, no? Kasi yung institusyon nyo, yung PNP, sirang-sira na kasi 'Di ba? Sirang-sira na katulad ng mga iba-ibang issue, 'di ba? When you say police, iniisip agad iskalawag. Totoo 'yan, 'di ba? Ang baba na ng tingin sa pulis ngayon. Kaya kailangan talagang may makita naman ang publiko na may nagtatrabaho para kalusin yung mga katulad nyo. Na iparamdam sa tao na hindi dapat sinasanto yung mga katulad nyo. Ngayon, inuulit ko, no, kung may kakampi man dito kay Sir or may mga sympathizer ito, karapatan niya naman. Hindi ko naman pipigilan yon. Karapatan niya naman magreklamo. 'Di ba?
Pero kung yung sasabihin mong mali yung ginagawa ni Sarap Kalinisan, medyo tutol ako dun. Kasi it's about time kasi na anuhin na yan eh. Gawin na yan eh. I'm so sure yung kung may kakampi man dito, kampi din kayo kay Tulfo na namamahiya din sa programa niya, di ba? Siguro parang naawa kayo dito na pinahiya nga naman, di ba? Pero wala eh. Ah, consequence, kasama yan sa consequence ng ginawa mo eh. Ironic lang nung time na kinakaladkad mo yung ano yung matanda, eh hindi mo naiisip yung sinasabi mo, 'di ba? Na nung una agree ako sa na baka naman nagre-resist kasi si tatay. Na inaaresto siya. Yung pala hindi pala ka-aresto yung ginawa mo. 'Di ba? Kasi traffic violation 'yun. Alam ko po, sir, na kayo ay isang abogado at alam ninyo ang mga technicalities sa namang investigasyon, maging ito man ay administratibo, kriminal, o sibil. Pero walang technicalities sa paghaharap sa mainstream media o social media, kundi lahat ay pawang emosyon at opinion lamang, depende sa kung saan ka papanig ng partido. Kinapitalize mo nga yung pagharap sa media eh. Na ipahiya yung, paano yung due process nun? Nung yung pinakita mo yung derogatory records ng matanda. Ano pinagkaiba mo dun sa ayaw mo kay Sir Ralph Kalinisan? Pag sa'yo, pwede? Di ba pinakita niya yung mga records ng matanda? Anyway, hindi inuulit ko, karapatan ni Sir kung magdedemanda siya o hindi. Or feeling niya na siya. Karapatan niya yon, di ba? Pero I have my own opinion kasi. Di ba mga men? Maaring hindi tayo magkatulad. Pero tingnan natin yung mangyayari sa sunod na araw. Kung magfa-file siya na reklamo, ikaw, mag-file ka na reklamo kaysa magsalita ka dyan. Nagsasalita ka rin sa social media eh. Yan din ang ginagawa ni Sir Ralph Kalinisan eh. Na ayaw mo eh. 'Di ba? Mahirap Mahirap na manatiling tahimik kapag ka na-violate ka. 'Di ba? Kailangan ipahayag din sa mga tao na yun yung tinututulan mo kay Sir Ralph Kalinisan. Anyway, so yan lang naman pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.